Siya ang isa sa mga batang kinakatakutan ngayon sa buong mundo. 19 years old lang, Jakovir Sindarov ng Uzbekistan, ka-teammate ni Nodirbek Abdusattorov. Talagang sunod-sunod ang paramdam niya sa mga tournament sa sinalihan niya. Nakalaban niya dito si world number 1 Magnus Carlsen at si world champion Gukesh. Pag-aralan natin ano ba ang style at technique ng batang ito. Samahan niyo po ko. Unahin natin na nakalaro niya dito sa nakaraang Title Tuesday si world number 1 Magnus at tinirahan siya ng A3 kung tawagin ay Andersen opening. Pinartidahan ni Magnus. Knight F6, D4, G6, so proper pattern lang si Sindarov. Nag C4, C5, ayan, okay. Ginamit niya ang Malabenoni at Malabenko na pattern. At novelty kagad mga kamatyas. Kasi ayon sa naitala dito na palagi ang ginagawa, dumediretso ang black sa bishop g7 tapos magkakasling. Pero dito nag c5. Okay, pwede. Kinapture lang ni Magnus. Talagang iba-iba ang gusto niyang mangyari sa chess ngayon. Ginagawa niyang fish random eh. Nag-castling at nag-e4. Ayan. At may nagsabi mga kamatyas na may dice daw si Magnus. So habang naglalaro sa Title Tuesday ay nagda-dice. Kung ano lumabas dun sa dice, yun ang ititira niya sa first move. Matindi partida ni Magnus. Ano? Okay, nag-e4 para syempre controls the center at nag-knight a6 para bawiin na ang pawn c5. Nag-bishop e3. Ayaw munang pabawi. D6 at nilagyan ng good move si Sindarov. Bakit kaya? Tingnan natin. Knight G4. Aba, natuto ko doon na. Pwede nga yun ano. Oo nga kasi ang purpose ng D6 para mabuksan ang bishop at magkaroon na ng suporta ang knight. At para maistorbo ng development ang bishop. Kasi pagka ganito, ginagawa ko rin yan mga kamatyas. Kaso agad kong binabawi eh. Pero mas tama ito. Mas maganda. Bishop F4. Okay, at nag-queen b6, ayun no, threat ang b2, threat ang f2, at nag-queen d2, umangat lang para depensahan, nilagyan ng bad move ng computer. Dapat daw ay sa c2 ang takbo. Okay, ano kaya kaibahan? So, tingnan natin, queen c2 versus queen d2. Ayun! Parang okay pa rin naman ha. Capture ng pawn, syempre, kasi pagka queen, mabibitin yung pawn sa f2. Nag-knight c5 talagang ang ganda ng mga bitaw ni Sindarov ba? May knight b3 paparating, double, talagang pinapakain yung pawn sa e7, libre. May threat pa sa e4. Nag-bishop e3, ayan. Dito kasi mga kamatyas, halimbawa kung capturein ang pawn sa e7, magurok e8 lang. Na tipong parang nakakain ng pawns dyan sa d6, sa e7, pero pagka nabawi na yan, lalabas yung isang tore mamaya pag angat ng bishop. Naku, katakot-takot na atake, pressure ang aabuti ng puti. Yan ang realidad na mangyayari dyan. Kaya hanggat maaari, binibitin ni Magnus ang tempo na capturein ang pawn sa e7. At nag-bishop e3 siya. Okay, ang purpose niya, huwag basta-basta makalundag ang knight sa b3 ng ganun-ganun lang na madodouble. Kinapture na ang pawn sa d6. O ayaw pa nga ng computer eh. Ayaw talagang capturein yan eh. Ang gusto ng computer ay capturein ang bishop, capturein ang queen yan syempre, bago capturein ang pawn sa d6. Alisin muna ang dark square bishop. Tapos ang nakikita ko dito, parang pwede nga yung bishop f5 eh. Parang pwede, no? Parang pwede rin yung... Kaso pag knight takes e4, baka makipag queen to queen eh. Ganda sana, sacrificean dyan, sabay labas ang bishop, sabay labas ang tore, atakihin yung white king. Pero ito, isa sa interesting ito. Bishop f5 o kaya queen b2, kalikot, mga pressure. Yan po ang mga nakikita kong magagandang paparating. Pero, kinapture kagad ni Sindarov, nag-bishop d4. Another bad move kay Magnus. Dapat daw ay capture na yung knight. Ayan, yun nga lang, mahirap makita yan. Parang ang hirap tanggapin. Usually, hindi basta-basta ini-exchange ang bishop sa knight lang. O ganito mangyayari, tapos may bishop e6, may knight e5, babagsak din yung weak pawn c4. Okay, tapos magku-queen d4, yan ang continuation, and bishop to e6. Ayan, okay. Balik tayo. Pero ang ginawa ni Magnus sa bishop d4. Okay, by the way,
Susunod po natin i-analyze after nito yung kay World Champion Gukes siya. Ayan, abangan nyo po. Nag-knight takes e4. Okay, nakipagsabayan si Sindarov. Okay, threat din naman ang Reyna. Nag-queen c2. Grabe, sunod-sunod ang mga inaccuracies ni Magnus O dapat daw ang tira ay queen a2. Diyan ang tamang tira. Magku-queen d8 tapos bishop e2. Ayan, para kahit papaano matakpan yung e-file dahil delikado yan. Knight e5 tapos knight f3. Ayan. Okay, at lamang pa rin ang black, no? Pero hindi ganun kalakihan. Kumpara dito sa queen c2, knight c5. Okay, bumalik. Kaibahan ng queen c2 sa queen a2, eto mga kamatsya, so magbi-bishop f5. Susundutin ang queen. May tempo. Ayun. Tapos sa bishop e2, rook e8, pin muna, pressure, at nag-queen d1. Kasi po, syempre, logically, parang gusto mo nang i-develop yung knight pagka ganyan, tapos castling na di ba? Kaso ang problema, may bishop f5 na paparating. Tatamaan talaga ang Reyna na kapag umilag, may queen b2. Di rin basta-basta makakapag-castling kasi laging may bitin sa bishop. Di naman pwedeng mag-rook b1, may bishop. Ayun. Parang semi-sugswang at super decisive advantage. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Okay, balik tayo. Ngayon, ang ginawa, nag-queen d1. Okay, umilag. At nag-bishop f5 pa rin. Yan pa rin. At may ganun pa rin. Halos pareho lang. Pero yung tempo ng knight f3, pinalitan ng king f1. Yun ang diferensya. Ilag kagad sa dangerous e-file. At dito mga kamatsas, tinuloy pa rin ni Sindarov at gustong-gusto ng computer ang tirang queen b2. Kasi yan po ay may sugzwang effect. Hindi pa rin basta-basta makadevelop ang knight. Napatira na lang ng h3 si Magnus para paalisin ang knight. Kasi kung magna-knight f3, ito po ang isusunod. May hataw ng rook takes bishop at hindi mababawian dahil bitin ang rook sa a1. Ganun katindi. Tapos mayroon pang paparating, rook takes f2. Okay. Ngayon, balik tayo sa h3. Knight e5. Queen c1. Ayun. Para ma-neutralize na yan. Tinanggap na ni Sindarov. Capture. And nag-bishop e6 para kukuhanin ang pawn c4. Yan. At kahit magaling po talaga si Magnus at sinasabi nilang endgame king. Pero this time talagang sobra na ang ganda ng position dito ni Sindarov Pilipit ang puti. Knight f3. Knight takes c4, napitas na. King g1. Ayan, para ilalagay yung king sa h2 para yung tore ay mai-contribute na, no? Makasali na sa eksena. At kapag naka-king h2, parang nakapag-artificial castling na rin. In effect. Nag-bishop d5. Ayun, tiniret ang bishop sa e2. Sinasamantala naman ni Sindarov na, naku, di ka pwedeng basta-basta makadevelop ng ganun-ganun lang. Pipigilan ko yan. Okay, parang ganun. Pero accurate move ay knight b3. Yan na pala. Atakihin ng tore at halimbawa mag-rook d1, pitasin pa ang pawn sa a3. Ayan ang nakikita ko po. Tapos mag-bishop c4, tapos yung a5, a4, a3, yung gagapang na a-pass pawn, ang dangerous dyan. Okay? Balik tayo. Pero nag-bishop d5 muna, atake sa bishop at ginamit ni Magnus ang tempo para makatipid sa tempo at siya na ulit titira, di ba? Kaya niya kinapture and king h2. At dito nag-bishop d5. Okay, ang delikado lang dito pag na-exchange yung knights, opposite colored bishop, maraming tablayan. So yan ang dapat iwasan sa ganitong endgame, yung bishops and rook na lang ang matitira, opposite yan, naku, daming tabla niyan. Kaya kailangan yung knight ay manatiling nandyan. Okay, knight dito. Nag-rook e2 pumasok, rook d1, rook a e8. Okay, strong battery at nag-knight f1. Okay, threatening, kakapturin na ang knight at may beaten sa bishop. Nag-bishop b3. Okay, umagaw ng tempo para may threat, pero accurate move ay simpleng atras lang mga kamatyas. Okay, dyan pa rin ang matibay na diagonal, pero dito kasi medyo nalihis. Bishop b3, nag-rook b1, at nag-bishop d5. Ayun, napabalik din para depensahan. Knight g3, parang plus tempo si Magnus, ano? At nag-rook a2, threat sa pawn.
nag-rook HE1. Ayan, parang nangangamoy delikado pa dito si Sindaro. Kasi ang lakas ng bishop, mas exposed pa yung king kumpara sa safe king ni Magnus. At nag-rook takes E1, rook takes E1, obligado mag-king F8. Naman! Mamatsasing kasi. At nag-bishop F6 si Magnus at susundutin ng bishop E7, papagsakin ng pawn D6. Mukhang maporma, maganda. Pero ang accurate daw ay bishop E3. Okay, susundot doon sa H6. Imagine niyo po, king G8, then may rook E8 matchas. Tapos sa continuation, magbi-bishop E6, tatakpan ng E-file, at magbi-bishop F4, atakihin ng pawn D6, king E7, and rook D1. Ayan, etc. Okay? Medyo kahit paano nababawas-bawasan ang malaking kalamangan ng black dito. Balik tayo. Pero ang ginawa, nag-bishop F6, bishop E6, okay, para takpan ang E-file, nag-rook E2 hinamon ng rook to rook. Okay, ilan bang pawn? Isang pawn lang ang lamang ni Sindaro, be. At kinapture na yung pawn sa A3, yun lang. Okay. Rook D2, threat sa pawn, rook A6, tiyaga mo ng depensa, bishop D4, at nag-king E8. Ayan. Unti-unting nag-iingat or talagang grabe ang gapang, no? Maingat si Sindarov. Iniingatan na niya. Sino ba namang di mag-iingat? World number 1 ang kalaban. So, nag-F3, rook C6 para igalaw na ang queenside pawns. Knight E2. Okay. Yan ang kailangan bantayan. Yung mga ganyan-ganyang lundag-lundag. Okay. Knight B3. Rook B2. Nag-A5 na. Ayun na po. Ito na yung sinasabi kong gapang. Dangerous A-pass pawn. Bishop F6 at nag-A4, nag-rook A2, so threat muna, at nag-B5, nag-knight F4. Okay. So hindi maka-knight D4 pala, no? Kasi kakapturein lang at ayun, makukuha yung rook. Kaya nag-knight F4, nag-king D7, at nag-rook E2. Sa ganitong endgame mga kamatyas, okay lang na yung knight ma-exchange sa bishop. So lalabas, bishop versus knight. Wag lang talagang maiiwan yung pagkaganyang opposite colored bishop. Nako. May mga tabla yun eh. Sayang ang laban. Rook C5, okay, at nag-knight D3, rook F5 paalis sa bishop, bishop G7, takbo muna, rook D5, okay. Paunti-unti lang na progress at king G3, pwede na ba mag-push? Kasi ang inaalala dito pag nag-push baka ma-overextend, pag rook A2 walang depensa. So yan po yung mga alalahanin bago tayo magtulak-tulak ng mga pass pawn. At nag-knight A5, ayun, lilipat sa C4 para makapush na. O kaya push na kagad dahil may bishop naman na nagbabantay. At nag-rook B2, knight C6. Aba! Sa bagay kasi, ang lapit na eh. Nag-rook E2 dito. Ayan, kasi dito mga kamatyas, kagaya ng nasabi ko, ayan, opposite colored bishop na. Kaso ang problema ay napakalapit na kasi ng pass pawn. So, kung ibibigay naman yung pawn, kakapturin lang ng bishop, two connected pass pawns na yan. So, medyo malabo-labo nang maisalba yan kahit na opposite colored bishop pa. Kaya na-realize si Magnus, kailangan niyang umiwas. Nag-rook A2 muna siya. At kinapture-capture na at nag-A3. Ayan na po ang Mr. A pass pawn. Nag-rook E3 at nag-push. Okay, rook behind pass pawn, syempre. So, protected naman. Yung paparating na promote at nag-bishop C4 muna. Naniguro si Sindarov na yung pawn niya sa B5 ay wag na wag babagsak. At isa pa po sa nakikita ko dito yung gapang na D5, D4 para matakpan yung diagonal. King F4, ayun, agap naman si Magnus para may King E3 at walang D4. Nag-King E6, Rook A7, F6, ayun, hindi nga dito matatakpan pero pag King E6, ito pala ang panakip. O nga, di ko na malayan yung F6 Tapos mag-A1 queen na. At dito, nag-bishop F8. Para may check dito. Meron bang mga likot-likot? Boom. Ayan. Pero syempre, kailangan natin tignan yung mga ganyan. Pero pag A1 queen, wala. Pag check, aangat lang. So, wala naman. Safe naman. Pero dapat lagi nating ugaliin na i-check muna. Kahit gustong-gusto mo nang i-promote. Gustong-gusto mo nang itira yung nakikita mong winning move. Pero double check, triple check dahil ang kalaban nag-accelerate yan para makahanap ng survival move. So, ingat tayo pagka ganon, mga kamatyas. Okay! Aba, nanalo siya.
Round number 7 to nang nakalaban niya si world number 1 Magnus. At ang last round niya, walang iba kung hindi si world champion Gukesh na kailangang manalo. Championship silang dalawa. Last round. Okay, pag-aralan natin. White naman si Sindarov nag-E4. C6 nagkarokan defense si Gukesh. D5, D3 kakaiba ang blitz variation in-apply ni Sindarov. Oh. King's Indian attack ang in-apply niya. Nag-E6. O dito, kaunting kaalaman lang sa opening mga kamatsas na baka iniisip nyo, coach, ba't hindi kinakapture yung pawn dyan tapos queen to queen? Eh hindi na makakapag-castling ang white king. Pwede. Yun nga lang, meron kasing C3 and king C2 sa mga ganitong pattern. Halimbawa, ang itira ay mag-knight F6. So, threat muna natin yung pawn. Magda-knight FD2. Ayun, no? Tapos mag-E3. Iso-solid kasi dito eh. Halimbawa, mag-E5, F3, and mag-Bishop E6, tapos, kung ako kasi pwede na ito eh. Oh. Tapos King C2, halimbawa, mag-Bishop E7, King C2, tapos develop normally ang mga minor pieces. Safe na safe po ang white dito. At syempre, psychologically, kumbaga parang maganda kasi score ni Sindarov eh, sa last round. And ang sa pagkakaalam ko, dapat manalo si Gukesh. Maganda tie breaks ni Sindarov. So must win situation si Gukesh kung tutuusin dito eh. So kaya mas pinili niya yung mala-end game na madaling isalvage ng tabla. Pag natabla, lamang siya sa tie break, champion. So lumalabas pala si Gukesh, kailangan magpilit talaga, no? Nag-E6. O yan, pinatibay lang ni Gukesh. Ayaw niya ng queen to queen. Knight C3, Knight F6, at nag-Queen A2. Ayan, at nag-D4. Okay. Novelty na po ang D4, Bishop B4 ang old line. Okay, ayon sa naitala pa sa database. Pero D4, Knight B1, E5. Okay, yung pala purpose ng D4 ni World Champion. Tapos susundan ng E5 para pakawalan mamaya. Maluwag ang space sa sentro. At kung tutusin, pinapakain yan libre. 'Di ba? Pero may Queen A5 check. Ingat tayo, ingat sa mga trap-trap, mga kamatsas. Huwag masyadong ma-excite pagka may libre-libre. G3. Ayan, okay? Bishop D6, sinuportahan na. Bishop G2, castling, at nag-C5. Okay, tingnan nyo po gaano kaganda sentro ni Gukesh. Nag-A4. Ano purpose ng A4 sa ganitong... Para po siyang reverse eh. Reverse King's Indian na eh. Itong position ng black sa puti yan eh. Itong sa puti, sa black yan. O tinitira yung A5 para siyang naging close King's Indian classical. O A4 para pigilan mamaya ang B5 na makakaistorbo sa pwesto ng knight sa C4. Yan po ang paliwanag bakit nag-A4. Knight C6, Knight A3, Rook E8, and Knight C4. O diba? Lalanding yung knight dyan dahil nakapush na yung D4 para walang istorbo B5 sa knight. Okay? At nag-Bishop F8. Atras lang, okay? Ang purpose naman yan, mukhang ililipat yata sa kabila as piangketo pattern. Pero, accurate daw ay Bishop C7. Ayun, wag na palang pag-aksayahan yung ganon. Dami kasing tempi na no? 1, 2, 3. Oh, dami. Oh, Bishop C7 na lang pala. Mas, para lang may iwas sa capture. Oh, pero nag-Bishop F8. King H1. Okay, grabing prophylactic move yan Magda-Knight G1 ba? Judith Polgar's pattern. Yung nagda-Knight G1 tapos H3, F4. Rook B8. Ayan. Nagbabalak dito si Gukesh na mag B6, A6, B5. Dito kasi mga kamatsas kailangan mag B6 muna. Kung gusto mag B5 ba? Bakit? Kasi kapag nag A6, tutulakan ng A5. Hawakan yung B6. Di ka maka B5. May en-passan capture yan. Yan. Alam yan ng mga veterano at mga tournament players. Kaya ginagawa pag Rook B8, gusto mo mag B5 muna, magtiyaga ka muna, gastos ka muna ng tempo. B6, bago ka mag A6 para pag nag A5, may B5 ka automatically, talagang mapapaalis mo yung knight sa C4. Yan po yung mga teknika. Okay, nag-knight G1 na nga. Ayan, Judith Polgar's idea. Diyan sumikat si Polgar nung dati na nagki-King's Indian siya. Knight G1, tapos baka pwede nang idiretso F4 eh. Pero mas safe yung H3 para wala munang mga sundot ng bishop mamaya. So, bago mag-F4. Bishop G4, sinundot kagad dito ni Gukesh. Nag-F3 and Bishop E6. Parang tumempo, no? B3 muna.
Ayan, para kung kakapturin man ang knight, ay anytime yung B ang pangkakapture. Nag-A6. Okay. Kasi pag nag-A5, kakapturin na, mawa 1 pawn down. Mawa 1 pawn down. So, hindi na pwede mag-A5, ano? A6, diretso na B5. Pero dito, mga kamatsas, pinaramdaman na ni Sindarov ng istorbo rin sa king side. Kasi poporma na ng pang-break sa queen side eh. Kinapture ang pawn F4. Bakit po kinapture? Kasi hindi naman kakapturin yung pawn sa E5 kasi magda-knight FD7, mababawi lang, madali lang mabawi yan eh. Ang mabigat dyan yung F5 mamaya and G4, G5, magpo-pawn storming sa king side. Yan ang mabigat dyan. Kaya ginagawa dito, kinakapture na talaga yan. Kesa sa pawn storm pa. Bishop ang pinang-capture para may istorbo kagad sa torre at napailag si Gukesh. Wala siyang nagawa. Ilag talaga. Saka nag-A5. Aba, teka muna. Pa 1 pawn down? Knight D7 ang ginawa ni Gukesh. Sinuportahan niya lang ang B6 square. Kasi po, kung kakapturin ang knight, bago capturin ang pawn, takes, knight takes A5, may E5. Ayun pala. Teka muna, nakapin pa rin naman ah. O halimbawa, ibalik lang, knight C6, rook A E1. Medyo malalim. Malalim na positional sacrifice ng pawn. O kasi parang hindi mo pa makita eh. Hindi pa natin makita paano babawiin yung pawn eh. Pero ang nakikita ko dito siguro ay pag queen F3 mamaya, mawawala na yung pin, aalis yung knight. Ayan, something may pressure dun sa F7. O, mga ganun akong nakikitang idea, no? Malalim. Kala ko may mangyayari na eh. O, pero hindi na pinag-aksayahan ng panahon ni Gukesh. Knight D7 lang siya. Controls B6, E5 squares. At nag-bishop H3. Ayun. Para maipalit na. Pag nawala kasi ang light square bishop, mawiwik yung F7. Kahit paano may pressure na yan. At dito kasi mangyari, bishop ay bad ng puti. Bad bishop yan eh. Good bishop yan. Ini-exchange yung bad sa good. Okay? Nice decision by Sindarov. Nag-F5 si world champion. Oo nga, no, may F5 pa siya. No? Di pwedeng capturein. Takes, nakapin yung queen. Galing ah. Queen G2. Kumapture sa E4. Takes. Okay, medyo bahagyang napunit yung pawn structure. Kinapture na and knight takes. At nag-H6 para walang knight G5. Mga ganun-ganon. And nag-knight F2, lilipat naman sa D3. Oo nga. So worst yung knight, lagay po natin sa kapakipakinabang, mas aktibo at mas may purpose ang development placement ng ating mga minor pieces. Queen F6, okay. Na bad mo ba si world champion? Siguro gusto niyang i-cover yung D6, yung E5. O pero ang accurate ay B5. Naku, mahirap makita. Unang-una, pagka ginanyan mo, i-enpasan capture ka. Weak yung A6, ano? Ba't yan ang gusto ng computer? Knight takes, rook takes, knight takes C4, B takes C4, tapos queen D7. Ganun lang. Pero halos equal na yung evaluation bar. O bagamat nakapingas, pero double pawn din naman ng puti eh. Galing ng realization na yun. Oo nga, no? Oo nga, mas pumayapa yung itsura ng black dito. O pero balik tayo sa queen F6 na ginawa. Knight D3, Queen E6, okay, ilag lang, syempre, andyan, natamaan yan. Rook A E1, depensa sa pawn. Nag-rook C D8, ayan, kumunat, positional move, pero kino-question ng computer. Bakit mo ginawa yan, world champ? Ano purpose? Ang tamang tira daw, ang on point, ay ang knight B4. Oo nga, i-exchange dyan sa D3. Imagine niyo po, pag na-exchange yan dyan, takes, o yun, mawiwik yung B3 kahit pa paano. Okay? At pag in-exchange naman dyan, kakapturing lang ng pawn, yung C5 naman magagamit ng knight. Okay? Para may threat din sa E4 later on. O yun pala, knight B4 ang on point. O, pero ang ginawa dito, nag-rook C D8, balik tayo, bishop C7 sinundot, rook C8, bishop F4. Yun lang. Okay. Bad move. Dapat daw, knight F4 na. Oo nga, no? Ayun pala, diskarte nun. Oo, tapos magku-queen G4, H3, queen G5, saka knight D5. Depensado pa rin naman ang bishop. At least, from knight D3, aba, nag-improve sa, nailipas sa mas gitna. Oh, bago aatras ngayon ng bishop, oo nga. Mas nag-progress, mas nag-develop ang position.
O, balik tayo mga kamatsa sa ginawang bishop f4 atras. G5 sinundutan naman, ano, pero medyo maaga-aga pa daw yan. Ang tamang tira ay knight b4. Grabe, kahapon pa yung knight b4 na pinapagawa talaga. G5, bishop d2, bishop g7. Okay, yun ang purpose po ng g5 ni Gukesh. Maibalik ang bishop sa g7. Okay, controls e5. At nag-h4. Ayun, binasag na ni Sindarov. Okay, oo nga naman, ano. Pagka nagkaroon ng capture-capture, magkakaroon ng pressure sa g5. Nag-queen g6 si world champ at sinuportahan lang ang g5 pero mali. Dapat daw ang tira ay knight c e5. Ayun. Ibida na ang knight sa gitna. Okay. Oh, medyo malawak-lawak pa yan. Pero balik tayo sa queen g6. Kinapture-capture na at nag-rook f5. Good move. Ayan na po. Atake na sa g5. Rook f8. Aba, nalusing na talaga ng tuluyan si world champ. Nalusing na rook takes g5. O, losing na. Check. King g1. Napingas ang pawn. Rook ce8. Okay, so kahit paano, nakabantay sa e4. Knight d6. Naku po. Rook e6. Knight f5. Naku po. Ayan na po. Rook g6 obligado. Kala ko may check pa dun eh. Buti na lang may knight. At rook takes. Queen takes. Rook f1. Ayun. Up. Nagpababa ng evaluation bar. Ang tumbok daw na tira is knight f4. Tapos queen g4, knight e6. Threat yun. At kapag, talagang pinapakapture na to. Kasi, pa-quality daw na. Kasi pag nag-rook f7, para depensa ng bishop, may knight e, hindi naman pwedeng bawiin. May knight h6, tangay ang reyna. Ayun. O pero rook f1, knight de5, knight takes, bishop takes, knight h6 check, king g7, at nag-knight f5. Ayan, pasensya na po kayo, tumutunog yung aking cellphone, di ko na i-silent. Narinig nyo ba? O, mabilis na po ito, mga kamatyas. At dito po, tinabla na ni Gukesh, ni Sindarov. O, yan, natabla. Kung sa bagay, mga kamatyas, winning dito, ang tamang tira is queen h3. Ayan, pero mukhang wala nang hangad dito si Sindarov na ipanalo against world champion. Tabla lang at nag-champion siya dito sa early edition ng Title Tuesday. So, ganun na lang ang ginawang diskarte para hindi na masyadong stress na gagapang-gapang pa. Pero kung gustong ipanalo ng white, queen h3 ang tamang tira. So, ganyan-ganyan muna, gapang-gapang muna. Okay, at king g2, rook h1, yan ang nakikita ko. Tapos, bira ng mga check-check doon. O mga something-something. Yan ang mga discarding nakikita ko. Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo sa ating mga paliwanag sa kanilang malupitang mga Tiradinsky. At grabe itong Sindarov na to. 19 years old, tinalo world number 1 Magnus. At kung tutusin, talo pa nga si world champion eh. O grabe, isa po ito sa katatakutan talaga. Matindi ito. Sumunod sa yabag ni Abdusatorov, yung ka-teammate niya na former World Rapid Champion din. O, yan. Maraming salamat mga kamatyas. Sa mga di pa po nakakapag-subscribe, subscribe lang kayo and click notification bell all para lahat ng ating mga uploads mag-notify kagad sa inyo. Makita nyo kagad. And lambing lang po pagka may nag-run na isang ads lang. Para nyo lang po hanggang dulo. Malaking tulong na yan. Malaking magagawa na po niyan para mas makapag-sustain tayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.